Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ng kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about sa status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Is this Hindi correct? naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangilinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Mr. President, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Mawil. Wamil po. Wamil. Magandang umaga po, Your Honor. Yes. Nabanggit nyo sa inyong testimonya kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents, kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama? Yes po, Your Honor. Almost 10 years po. Okay, without mentioning the agencies, ilang agencies na gobyerno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds? Marami na po. Pag sa NGAs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies So, na po yung more na-audit. than 30. Yes po, Your Honor. Okay. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice? Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala po sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganong walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation? Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01. As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya? May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt. Yes po, Your Honor. Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta? Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po yung sinubmit, hindi po namin masasabi based on that document alone. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. President. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections will be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
Thank you, Mr. Presiding Officer. Testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Is this correct? Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither Hindi rin. allowed nor prohibited Okay. po. So, if this is not allowed or prohibited, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay na mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about sa status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Is this Hindi correct? naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, merong 6 na AOMs na in-issue. And meron dito sa 6, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay na-fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM? Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP, and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP. Fourth quarter of 2022. At yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, diba? Yes po, Your Honor. Yung compliant nila is fourth quarter of 2022 for this particular item in non-submission of DEP, documentary evidence of payment. Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yan lang po yung naabutan. Ano yung kanilang submit para ma-fulfill itong non-submission of DEP? Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your Ito Honor. yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
Yes po, Your Honor. Nung nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin. So sa Since inyo, what- sige, go ahead. Since what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01. Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi? Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor. Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama? Neither allowed nor prohibited Or po. prohibited ang paggamit ng alias. Yes po, Your Sa Honor. ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias? Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not. Lalo na sa mga informant agencies, yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba? Opo, wala pa naman po akong experience, Your Honor. So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila. Hindi, katulad po ng nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po. Okay, yung sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no, nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito merong rewards for medicine, rewards for various supplies. Ano siya, cash or medicine or in kind ang ibinibigay? Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor. So ang ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies. Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor. And that is allowed. The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po. All right. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Senate President.